Nagsimula ang kwento sa pag-aayos ni Noah para sa kanilang date ni Chad, isang lalaking nakilala niya sa isang dating app. Ito ay kanilang unang pagkikita, at nadama ni Noah na may kakaibang tensyon sa kanilang dalawa. Hindi gaanong komportable si Noah sa mga pangyayari sa date. Kinuha ni Chad ang natirang pagkain ni Noah nang hindi nagpapakialam, at may maliwanag na pag-ugali si Chad. Pagkalabas nila ng restaurant, walang minamaliit na sinabi ni Noah kay Chad. Hindi siya naging masaya sa kanilang pagkikita, at hindi na niya nais pang magpatuloy sa ganitong klase ng pag-date. Ipinahiya siya ni Chad at biglang umalis. Pagkatapos ng date, nagpunta si Noah kay Molly, ang kanyang kaibigan, at ibinahagi ang lahat ng nangyari. Sinabi niya kay Molly na hindi niya naranasan ang ganitong uri ng pangit na date, at wala siyang balak na hayaang maulit pa ito. Inilahad din niya kay Molly ang mga detalye ng naging pag-uusap nila ni Chad. Sa kanilang susunod na pagkikita sa pamilihan, may nagtangkang lumapit kay Noah na matagumpay na nakuha ang kanyang numero. Pinagmamalaki ni Noah kay Molly ang insidente, at ikinuwento pa ang kakaibang paraan ng taong ito sa pag-approach sa kanya. Ngunit binabalaan siya ni Molly na baka ito'y may asawa o niloloko lamang siya. Pero hindi naging hadlang ang babala ni Molly. Nagpadala si Noah ng text message sa lalaki at hiniling na magkita sila. Nang magkasama sila sa isang nightclub, iniharap ni Noah ang kanyang sarili at sinabing ang pangalang ginamit niya ay Steve. Sabi niya kay Steve na siya'y isang plastic surgeon. Inamin ni Noah kay Steve na namatay ang kanyang ama at wala ang kanyang ina. Nadiskubre niya na wala itong social media account. Sa huli, tinanong ni Noah si Steve kung paano ito makikilala, at sinabi ni Steve na dapat ito'y bumisita sa kanya upang magkasama silang manood. Sa wakas, sumama si Noah kay Steve, at doon na sila nagkasama ng buong gabi. Bago siya nagising, kinuha ni Noah ang litrato ni Steve gamit ang kanyang telepono. Sa kanilang pagkikita sa umaga, napansin ni Noah na hindi mahilig sa karne si Steve at vegetarian ito. Tinanong niya si Steve kung may ibinahagi itong impormasyon kay Molly tungkol sa kanyang preference sa pagkain. At sinagot ito ni Steve na, oo, ipinagkwento niya ito kay Molly. Pagkatapos nito, masaya ang pakiramdam nilang dalawa. Iminungkahi ni Noah na maglakbay sila at gawa ng sorpresa si Steve. Sa pagkakataong ito, ang saya at pag-asa ay pumuno sa puso ni Noah. Nasa wakas ay makakasama na ang taong mahal niya at mawawala na ang kalungkutan. Ngunit nag-alala si Molly, ang kaibigan ni Noah, at may maliit na pag-aalinlangan. Binalaan niya si Noah at sinabihan na dapat niyang malaman kung saan sila pupunta bago sila maglakbay kasama si Steve. Nagpadala siya ng litrato ni Steve kay Molly para makita kung gaano siya kagwapo at mabait. Pagkatapos ng ilang oras ng biyahe, sinabi ni Steve kay Noah ang tungkol sa kanilang pupuntahan. Sumubok si Noah na ipaalam ito sa kaibigan sa pamamagitan ng text, pero wala siyang makuhang signal. Hindi nagpatinag si Noah at nagpatuloy sila sa kanilang biyahe hanggang sa makarating sa isang malaking bahay. Ang bahay ay napakalaki at nakakatakot para kay Noah. Pagdating sa bahay, binigyan si Noah ng inumin ni Steve, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, bigla siyang nawalan ng malay. Noong siya ay magising, natagpuan niyang mag-isa na nakatali ang kanyang mga kamay at nakatayo si Steve sa harap niya. Ipinakita ni Steve ang kanyang masamang intensyon kay Noah, plano niyang ibenta ang kanyang katawan sa mga mayayaman na nangangailangan ng sariwang laman ng tao. Para kay Steve, ang tao, maging ito'y karne o organo, ay tila isang kalakal. Si Noah ay nais niyang mapanatili ng buhay upang masustentuhan ang pag-aalaga sa kanya, maging matapos ang mga hindi makataong hakbang na plano ni Steve. Gayunpaman, pinakiusapan ni Noah si Steve na huwag siyang saktan. Subalit itinuturing lang ito ni Steve na isang bagay na maaaring magdulot ng kita. Si Molly, sa kabilang banda, ay labis na nag-aalala kay Noah at patuloy siyang pinadalhan ng mga text message na nag-aalok ng tulong. Sa pagbabalik ng network, natanggap ni Molly ang mga mensahe ni Noah at natanto kung nasaan ito. Si Steve ang may kontrol sa telepono ni Noah at siya mismo ang nagpadala ng mga larawan upang patunayan na may hawak siya sa kaibigan ni Molly. Sa kabila ng matinding takot at pangamba, terorismo ang pinairal ni Steve kay Noah sa buong gabi. Si Noah ay patuloy na sumisigaw sa kanyang kinalalagyan. Ngunit nagsalita ang isang babaeng nakidnap din ni Steve na nagngangalang Penny. Ipinahayag ni Penny na walang maririnig ang kanilang mga sigaw at isaalang-alang na walang makakaalam ng kanilang pagkawala. Binahagi niya rin na naging biktima siya ni Steve matapos ibunyag ang kanyang personal na buhay at wala rin siyang pamilya. Isa pang babae, si Melissa, ay napagkamala ni Steve na magiging bahagi ng kanyang malupit na plano. Desperado silang naghahanap ng planong pagtakas. Ginamit ni Molly ang larawang natanggap niya mula kay Noah at pinatakbo ito sa isang search engine ng Google. Mabilis niyang napagtanto na ang larawang ito ay ganap na random at naramdaman niyang may mali. Sinubukan niyang tawagan si Noah, ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Samantala, ipinagpatuloy ni Steve ang kanyang kakilakilabot na gawain. Sumasayaw at humawak ng hita ng tao upang ihanda ito para sa kanyang masasamang layunin. Mahusay niyang pinutol,
ibinalot, at inihanda ang kakilakilabot na mga padala. Pagkatapos, nag-alok siya ng pagkain kay Noah. Pero nagpumilit itong maligo muna. Nang makalas siya saglit, sinamantala niya ang pagkakataong tumakas. Ngunit mabilis siyang nahuli at pinalo hanggang sa mawalan siya ng malay. Matapos ang pagsubok na ito, nagising si Noah sa isang surgical bed, at malamig na ipinaalam ni Steve sa kanya ang kanyang intensyon na putulin ang isang bahagi ng kanyang katawan nang hindi siya nakakaramdam ng anumang sakit, na iginiit ang kanyang profesional na kadalubhasaan bilang isang doktor. Si Molly ay nakipagsapalaran sa isang malapit na nightclub sa kanyang paghahanap sa kanyang kaibigan. Doon, nakilala niya ang kanyang kaibigang si Paul at hiniling sa kanya na kunin ang pangalan ng lalaking nakasama ni Noah, na ipinaliwanag na binayaran niya ang tab gamit ang isang credit card. Sa takdang panahon, binigyan siya ni Paul ng pangalan ng tao. Pagkatapos ay kinuha ni Molly ang inisyatiba upang hanapin si Ann, ang asawa ni Steve, sa social media at kalaunan ay natuklasan ang kanilang tirahan. Nagpasya siyang bumisita at patuloy na maingat na pinagmamasdan ang paligid. Ibinahagi niya ang kanyang live na lokasyon kay Paul, na tinitiyak na may nakakaalam sa kanyang kinaroroonan kung sakaling may magkamali. Sa loob ng bahay, hinarap ni Molly si Ann. Ipinahayag ang kanyang hinala na si Steve ay may kinalaman sa isang relasyon sa kanyang kaibigan na si Noah, na misteryosong nawala ng walang bakas. Nagulat si Ann at tinanggap siya sa loob. Sinimulan ni Molly na isalaysay ang nakakabagabag na kwento ng pagkawala ng kanyang kaibigan. Idineklara ni Ann ang kanyang intensyon na personal na ipaalam sa pulisya ang tungkol sa pagkawala ni Noah, na matibay na naniniwala na ang kanyang asawa ay walang kinalaman sa sinumang ibang babae. Habang tumitindi ang tensyon, dumating si Steve sa bahay. Hinarap siya ni Molly, na sinasabing kaibigan siya ni Noah at hinihiling na malaman kung nasaan siya. Gayunpaman, mariin niyang itinanggi ang anumang kaalaman sa isang babae sa pangalang iyon. Habang nasa labas ng bahay si Molly, sinusubukang makipag-ugnayan sa kanyang kaibigan sa kanyang telepono. Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Nagsimulang mag-ring ang telepono sa bulsa ni Steve, at habang papalapit si Ann kay Molly mula sa likuran, hinampas niya ito sa ulo. Kasunod nito, ikinulong ni Steve si Molly, at ipinagpatuloy niya ang pag-imbita kay Noah sa tanghalian, na nag-aalok sa kanya ng lasa ng sariwang karne na ibinibigay niya sa kanyang mga customer. Sa kanilang pagkain, binanggit niya ang paksa. Tinanong siya tungkol sa kanyang unang karanasan sa pagtikim ng laman ng tao. Sinabi ni Steve kay Noah na ang unang pagkakataon na natikman niya ang laman ng tao ay noong siya ay 18 taong gulang pa lamang. Hindi niya gustong i-share sa iba ang kanyang kakaibang pagnanasa sa karne ng tao, hanggang sa natuklasan niyang marami sa kanila ang magkamukha. In-explain ni Steve kay Noah na kumakain lamang siya ng karne ng mga babae dahil sa kanyang personal na panlasa, at may mataas na demand sa merkado para rito. Pinaghandaan niya ang pagkain ng karne sa harap ni Noah at hinayaang tikman ito ng walang pag-aalala. Nang matikman ni Noah ang karne, sinabing nagkakahalaga ito ng $30. Pagkatapos ng kanilang kakaing hapunan, ibinalik ni Steve si Noah sa kwarto nito. Kinabukasan, pagkatapos ay pinuntahan niya si Molly at naghahanda na putulin din siya. Samantala, sinubukan ni Noah na isuka ang pagkain. Pagkatapos ng nakakatakot na pagsubok na ito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pakikipag-usap kay Benny, na nagpapahayag ng kanyang pagnanais na makita siya. Nagiging malinaw na si Benny ay binihag ng matagal. Nagpanggap si Noah na may pagmamahal kay Steve, gamit ang ruse na ito bilang isang paraan upang mapalapit sa kanya, at sa huli ay makatakas mula sa bangungot na lugar na ito. Kinabukasan, binisita siya ni Steve at dinala ang damit na isusuot niya, dahil gusto niyang imbitahan siyang muli sa hapunan, na nasiyahan sa kanyang kumpanya dati. Siya ay sumunod, nagsuot ng damit at matyagang naghihintay sa kanyang pagdating. Patuloy ang pagpapadala ni Ann ng mga mensahe. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil determinado siyang magpalipas ng gabi kasama si Noah. Sa kanilang hapunan, pinigilan niya ito ng mga posas upang maiwasan ang anumang pagtatangkang tumakas. Tinanong niya kung kaninong laman ang kanilang kakainin, at inihayag niya na kay Melissa iyon. Nagkomento si Noah na ang lasa ay tumutugma sa kanyang kapuspalad na pangalan, at ipinahayag niya ang kanyang sama ng loob sa pagkain. Tinanong niya kung inimbitahan din ba nito si Melissa na kumain. Pagkatapos ay ibinunyag ni Steve ang isang nakatagong silid sa likod ng isang malaking pagpipinta, na naglalaman ng mga personal na bagay na pag-aari ng mga kinidnap na babae. Ang masasamang koleksyon na ito ay sinadya upang matupad ang pagnanais ng mga customer na maging malapit sa mga batang babae na kanilang kinakain. Sa paniniwalang sila ay sumisipsip ng isang bahagi ng mga ito pagkatapos kumain. Ang bawat customer ay naghahangad na mapanatili ang isang alaala mula sa batang babae na kanilang nilalamon. Nagpatuloy si Noah sa pagsisiyasat hanggang sa matisod niya ang mga gamit ng kaibigan. Tinanong niya siya tungkol sa mga personal na bagay na ito, at malamig niyang ipinagtapat na itinatago niya ang mga ito. Napansin niya ang isang imbak ng mga telepono ng mga babae sa nakapangingilabot na silid na ito.
Bumalik sila upang tapusin ang kanilang pagkain, na pinananatili ni Noah ang kanyang pagkukunwari ng pagmamahal upang hindi magbantay si Steve. Nagbukas siya sa kanya. Binanggit na ito ang unang pagkakataon na may nagluto para sa kanya at nagtrato sa kanya ng ganito. Maluhaluhang ipinagtapat niya na ang kanyang mga luha ay dahil sa halo-halong emosyon at pagkagambala sa loob niya. Nilapitan siya ni Steve, tiniyak na huwag matakot dahil kakaiba siya. At iyon ang dahilan kung bakit iba ang pakikitungo nito sa kanya sa ibang mga babae. Nagpatuloy sila sa pagsasayaw ng matalik at tuluyang tumungo sa silid ni Steve. Lingid sa kanyang kaalaman, ang tanging layunin ni Noah ay makuha ang kanyang tiwala upang mapadali ang kanyang pagtakas. Matagumpay niyang hinampas siya sa mukha sa pamamagitan ng paglalagay ng toothpaste sa kanyang mga mata. Nang samantalahin ang pagkakataon, tumakas siya sa silid at nilock ang pinto sa likod niya. Pagkatapos ay kinuha ang mga susi upang mabuksan ang mga pinto para sa iba pang mga bihag na babae. Natuklasan niya sina Molly at Penny. Sa pilitang sinira ni Steve ang pinto sa silid at sumulong sa pinagtataguan ni Penny. Bago niya ito maabot, si Noah at ang kanyang kaibigan ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake na nakipagpunyagi sa kanya. Sa pamamagitan ng matinding determinasyon, nagawa nilang madaig siya at makalaya mula sa bahay, patungo sa kalapit na kakahuyan. Gayunpaman, si Steve ay nananatiling humahabol, armado ng baril. Dumating si Paul sa kanilang lokasyon, na nasubaybayan ang telepono ni Molly. Ipinagpatuloy ni Steve ang kanyang walang humpay na paghabol. Sa kalaunan ay naabutan si Noah. Ngunit nang malapit na siyang mag-shoot, si Molly at Benny ay naglunsad ng isang sorpresang pag-atake mula sa likuran, na nagpadaig at sa huli ay pinatay siya. Dumating din si Ann sa eksena. Natuklasan ang kanyang asawang wala ng buhay. Desperado na hinanap ni Noah ang teleponong kinuha niya sa bahay, at aksidenteng nahulog ito sa kanya. Biglang ginampanan ni Ann ang papel ng isang biktima at nilinlang si Noah, na sinasabing siya ay kinidnap din. Mabilis siyang naglunsad ng pag-atake kay Noah na may layuning patayin siya. Sa kabutihang palad, dumating si Molly sa tamang oras upang tulungan si Noah na palayasin ang pananakit ni Ann. Pagkatapos ng mga nakalulungkot na kaganapang ito, nakatagpo sila ng aliw sa ilalim ng isang puno, naghahanap ng kapahingahan mula sa mga kakilakilabot na kanilang naranasan.